kailangan ma-comply nyo agad kasi pag hindi, mahuli kayo. Sayang ang opportunity. Mga ganong tirada ba, no? Dahil maganda naman ang nanalita, matamis talaga magsalita, napakagat, napao si applicant. So, siyempre, sige, bilisan nyo kasi kung may bigay nyo ngayon, magbigay na kayo. Kahit hindi na kayo pumunta ng office, no? Okay lang. Para hindi na kayo mahirapan. I-send nyo na lang. Saan? Sa Gcash. No? After mo i-send, pag na-send nyo, sige, magpidos kayo. Kaya ito, nagpidos na. Magpidos, super excited na. 100%. Bakit? After nito, makaalis na tayo. Then after magpidos, yung paluwag, unti-unti na, nawala na. Kasi bakit? Biktima na pala ng damhalang matandang recruiter. Meron ba dyan? Sabi ni ba? Ako parang ganun din ah. Nakapagbigay na kaya ako. Okay. Check ko muna. Kasi, yan, pag chinik ko, at pag inikot ko, pag nag-blink, ibig sabihin positive. Mayroon sa loob. Pag nag-blink, wala pa naman eh. Hindi naman ma'am. Parang ayaw mag-blink. Okay. Tingnan na kayo. Ako pag nagsalita dito, parang bero. Pero totoo. Ma'am, alam mo yung kantang bero? Parang biro lamang dumating ka dito. May nantok wala? Wala? Kanina, habang nakatayo ako sa likod, kahit sinong speaker dito, meron tumatango, tango lang ng tango. Kaya Ma'am Sandra din, kaya sinong isa dito kanina, tapos yung PCCs. Ma'am. Nice ma'am. Pero, yung focus ng mind, wala sa speaker, nasa labas. Yung nasa mind, is ma'am. Anong oras kami makauwi? Inisan ko. Kasi ito na kami. Tama? Ang daming gutom. Bakit? Hindi kayo pinakain? Hindi kayo nag-lunch? Kung hindi kayo nag-lunch, ako hindi pa rin nakapag-lunch. Kaya pareho tayong gutom ngayon. O sinong, ang iba diyan, malayo pang pinagalingan. Kaya gusto nang umuwi. Kaya habang katingin sa mga speaker ito, bilisan mo. Mag-upload naman ako eh. Sabi ng mag-upload yan, bunga. Pero walang sinasabi yung buwa. Nang i-upload, exempted sa PIDOS. No? Masabi ng PIDOS, ang buwa, PIDOS is a mandatory seminar to all-party contract workers, not only for first-timers, maging sa mga ex-abroad. Tama? Kahit anong position mo, kahit anong profession mo, no exemption pagdating sa PIDOS. Bakit? Taon-taon, maraming pagbabago na dapat mong malaman. No? Tama, ma'am? Yan ang gusto ko sa inyo, ma'am. Ma'am, pinapalakpakan mo ako eh. Ang gusto ko sa inyo, ma'am, dapat dito ka eh. Ang gusto mo, dito ka. Okay. Yan. May natok, wala. Oh. No, wala. Walang exempted sa PIDOS. No? Kaya dapat dumaan ka ng PIDOS. Okay? Ulitin ko ha. Taon-taon maraming pagbabago. Ay, update ko PIDOS. Nasa labas ka ng bansa, may pagbabago. Alam mo ba yun? Kasi ang mag-update lang, yung PIDOS sa mga OFWs. Sila lang yung may authority mag-update sa mga OFW. Eh, wala ka naman dito sa Pilipinas. Nasa labas ka naman ng bansa. So, alam mo yan, ma'am?
Hindi. Kasi busy ka sa work mo. No? Busy ka sa work mo. Pagkatapos, naghihintay ka ng sahod every end of the month. Tapos magpas ng end of the month, wala pa rin sahod. Busy ka na sa work mo. Pero wala pa rin sahod. Problema talaga. Okay. Magtatanong lang. Sinabi ang pangalan ko? Hindi. Hindi. Gusto niyo malaman ang pangalan ko? Yes. Ay kung ipasulat ko sa inyo yung pangalan ko, may isulat nyo? May ballpen ba kayong lahat? Yes. Dapat alert ko ha. Kasi kung nakita ko, alert kayo dyan, hindi na ako mag-i-exam. Wala na exam. Ano? Mag-exam o hindi? Hindi. Kasi sabi ng isa, kasi masisiro tayo. Okay! Ang pangalan ko. Alam ko yung mga alerto. Uptick, no? Ano uptick? Salitang natin yun. Okay. May sulat ko talaga pangalan ko. Itang pangalan ko, bilang may misis ang karawa sa tagong sa dyan, may pati Diyos. Managing ko may mga dalang misis na pati dyan, hindi kami dalang sa mga services para sa inyo. Ang iba dalang dalang misis ang, ano lang para mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong nalaman, ang buong bitali sa ating pagpabalik. May sulat parang hindi. Hindi, may sulat. Bakit? Mabilis ako magsalita. Tama? Wala talagang may kapagsulat ang pangalan ko. No? Ma'am, mabilis ba ako magsalita? Mabilis. Ang tanong, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Tama yun. Kasi pag matagalan, fail na fail mo. Tama. Fail na fail mo. Yung mga nangyayari sa inyo dito sa Pidos ngayon, no? May natutunan ka talaga, no? May sinabi ba akong masama? Wala naman. Kasi maayos na paliwanag, hindi mabilis, pero loud and clear. No? Hindi mo parang mixer mo. Hoy! Ang pangalan ko talaga, Sam. Sa probinsya, tawag sa akin, Samuel. Pero pagdating dito, ginawa kong Sam. Siyempre, para level up naman ang konti. O, di ba? Okay, inantok, wala. Wala na, no? Pagdating talaga sa part ko, walang inantok. Kanina pagpasok, parang may nakatingin sa akin yan. Siguro tanod to. Saan ko nagtatamali? Hindi ako tanod. Tandaan mo. Sinuot ko lang to. Pero halata mong tanod, sir? Halata mong tanod? Hindi. Hindi naman. Kasi pag tanod, ang barangay kapitan. Grabe ka. Kapitan del Barrio. Iba yung buhok na tanod at ibang buhok. Tama? Sabi ko, paano ma-identify yung tanod? Sabi niya, ang buhok parang dindapuan ng lamok. Grabe ko naman. So, may tanod pa kami tanod yan. Ang dami ko yung iba eh. So, sa akin kasi, tuwing alis ko, alam mo na may baka doon sa amin dami. Kasi kami tumulala. Pinamang ko ng baka. Ayos naman sir. Sabi ni ko dyan, itisan mo. Iba ng usapan ko. Concentrate lang. Are you ready? Yes. Magtatanong lang. 100% yung natutunan niya pinanas kay Ma'am Sandra Lee. Sana, yung 100% na excitement mo rin, hindi mababawasan maya. Kaya magtatanong lang ako sa'yo. At pag may nangyari sa'yo, may sasabihin ako sa inyo. At pag may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% bawat na may nangyari sa'yo. Kaya sana hindi mabawasan yung 100% na excitement mo. Okay? Unang tanong ko, ito. May mga example ba? Pag nagtanong ako, sagot na sagot, taas na kamay na, ayaw na. Walang response ng mga tanong ko. Okay? Dapat makipag. Yung participation, kailangan yan, sabi ng iwa. No? Kailangan yan. Para mag-get mo ang attention ng iyong audience, yung mga listeners. Kasi anong survey, no? Magaling ka nga, hindi mo naman nakuha ang attention ng mga nanonood sa'yo. Tama? At dapat, may natutunan. Okay, magtanong na. Sing ang mga ex-abroad. Taas yung mga kamay. Ex-abroad. 4 lang. 5, 6. Hindi pa sumabay. 6.
ang ex-abroad. First timers, taas yung mga may. Sabay-sabay. 7. Thank you. 6. Ang ex-abroad, ang first timers. 7. Sabi niyo ba? Parang hindi naman siya nagbilang. Hindi. Kasi pag i-multiply ko, 6 times 7, ang participants dito ngayon sa loob is 42. Ayos? Mas marami ang first timers. No? Bilangin mo sa gusto mong bilang. 6 times 7 equals 42. Sabi, huwag na. Bakit? So, ito na siya, first timer. Okay. First timers. Hindi pa rin nagtataka. Bakit mo pinataas ang kamay ng mga ex-abroad? Halos wala ng mga ex-abroad. 4 na lang. Actually, sa 6 talaga sila. Hindi ba yung magtataka mga first timers? Bakit? Wala ng mga ex-abroad. Kahit araw-araw ka pumunta dito sa Pidos, ganun po ang sitwasyon dito. Marami ang mga first timers. Wala nang bumabalik na mag-abroad. Bakit kaya? Sabi niyo siya dito, sir, siguro nadala na. Oh, first timers, huwag malungkot. Huwag malungkot. Yung bakit wala nang nag-abroad, wala nang bumabalik. Magtatanong ako first timers, sagot kayo sa akin ang pinakamalakas. Tuloy pa ba kayo o hindi na? Yes. Isa pa, tuloy hindi. Tuloy. Mabuti naman. Kasi minsan, ang iba nakikita ko din, sinisig ko pang pagtabi. Tuloy pa. Natakot! Nung tinanong ko, tuloy pa ba? O hindi? Okay lang kayo, first timers? Yes. Okay. Magtanong ulit. Sinong ex-abroad? Na umabot ng 20 years sa labas ng bansa. 20 years mayroon. 15 years mayroon. Wala. 10 years mayroon. 8 years wala. 6 years mayroon. 4 years sa labas ng bansa mayroon. Sir, thank you, sir. Halika dito, sir. Kasi ikaw ang model ngayon. Sir, kamusta? Sa loob ng 4 na taon na pagtatrabaho mo doon, may naipon? Wala, sir. Wala? Sakto lang. First timers, narinig nyo? Yes. 4 na taon. Walang naipon. Ay, babalik. Babalik ulit. Babalik. Tama. Di ba? Tsagaan mo yan. Tsagaan na. No? Sir, first timer? Tuloy hindi. Tsagaan lang na. Okay! Sir, nung nagpidos ka noon, saan ka nagpidos? Saan ka nagpidos noon? Sa ibang pidos. Nung magpidos ka noon, nakita mo ba ako doon? Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Tama, di ba? Wala ako doon. Eh, hindi mo makita noon doon. So, ngayon nakita mo na ako, sir. Okay. Yun po. Kasi maraming pidos. Pasalamat kayo. Sir, dito ka nagpidos ngayon. Hindi ko alam noon may problema ka. Pero nung problema ka, hindi mo na alam kung saan ka pwedeng tumawag. Tama? Kasi, ang alam mo lang, kung sino lang narinig mo lagi na tumutulong, yun lang. Pero ang hirap, kailan pag humingi ka ng tulong, hindi mo alam kung dapat gawin. Kasi pag tawagan mo, baka hindi mo mapunta. Tama? Binigyan ka ng mga contact numbers, lahat ng mga dito, plinas kanina. Di ba? Pinicturan nyo? Lahat ng mga sakay ng ahensya ng gobyerno, may numero. Tama? Yun! Pwede nyo tawagan pag may problema. Pero ang tanong, lahat ba
sasagot sa inyo? Yun ang pinaka-problema. Pinicturan mo lang dito. Duda ka na. Kung sasagutin ka ba? Kasi bakit kadalasan pag tinatawagan mo, the number you dial is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Na? Yan ang pinakamahirap, guys. Ang hirap humingi ng tulong. Hindi mo na alam kung ano dapat mong gawin. Kaya sir, sir wala na yun. Okay! Natapos naman siguro ni sir ang kontrata. Kaya lang, minsan may mga katanungan, hindi makapagtanong kaya wala namang matawagan. Tama? Ngayon, mamaya may magbibigay ako sa inyo ng number. Siya pwede yung makasagot, siya pwedeng makausap sa inyo, siya pwedeng umaksyon pag may problema. No? At least hindi ka nang mahirapan. O ngayon, tuloy-tuloy. Sabi niyo naman, mabuti naman, mayroon na parang ganun. Mayroon na. Pero ang tanong lang, matanong ko lang, sigurado na ba kayo makaalis na? Sabi niyo ba? Oo nga. Meron na pala kayong matawagan eh. Ang tanong ko lang, sigurado ka na ba makaalis na? Ngayon magtatanong ako. Sino ang nakapagsign ng kontrata? Tayo siya mo kami. Nakapagsign na. 7 ang nakapagsign. Ang hindi. Tayo mo kami. 8. May nagdagdag kasi ng ginang piraso. 7 times 8. Ha? Ha? 7 times 8. Sagutin mo mahirap. 7 times 8 nga. 56. Ayun. Lumabas lang ang 6. 50 na lang ang tira. Okay! May nakita ako nung magtanong ako. Ayun sa batas. Dapat ang isang OFW bago magpitos, dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Nasa batas ang pag-usapan natin yun. Okay, pero paano? Isang batas may alam ko paglabas dito. Kaya paglabas mo dito mamaya, pag naloko ka dyan sa labas, sabihin mo natin. Tandaan nyo, labag sa batas yan. Pero ituturo ko sa inyo kung anong Republic Act, no? Okay. Dapat ikaw ay nakapag-sign na ng kontrata bago magpilos. Sabi ng iba dyan, ha? Sign ng kontrata, bakit kami wala pa? May ibig sabihin, bawas na yung excitement mo ng 20%. Ang natira is 80%. At dapat, after mo magpilos, dapat sisiguro din makaalis ka na. Kasi nasa batas, ang isang OFW, mula nag-apply at nag-isahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat wala na siya sa Pilipinas. Dapat nasa labas na siya ng bansa ngayon. At dapat, wala na siya ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi nga, hindi na. Oo nga. Kami nga, 10 months na nandito pa rin. Kasi pag 60 to 90 days, ibig sabihin, 2 months to 3 months. Tama? Kung nangyari man sa'yo, may ibig sabihin, another 20% ang mapabawas doon sa excitement po na 80%. Ang natira is 60%. At bakit kailangan ka dapat makaalis sa loob ng 2 hanggang 3 buwan? Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pilos. Ang iba dyan kapag bayad ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ng placement fee, kung ang salary is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba dyan, ha? 1 month salary. Bakit sa akin? Sobrang laki. May ibig sabihin, normal lang. Magbawas tayo ulit ng 20%. Gratis. At pag nagbayad ka ng placement fee, saan lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Bull Hotel o Restaurant. Sabi ng isa dito kahapon, sir, sa Gcash. Sabi niya, sir, yari ka na. Ang iba, sa Jollibee, sabi naman ng iba, pinamili na naman tayo. Kasi pila mo yun, hindi niya pila yun. Magbawas tayo ulit kung may nangyari sa'yo.
Ang natira, 20%. No? 20% ang natira. Hindi ko nakapagbawas doon sa ano, sa iyo kung saan ka magbabayad. Ito pala, meron pa. Pag nagbayad, dapat meron pa kulang ano, resibo. Sabi ng iba, patay tayo. Resibo. Bakit ako wala? Ang ibig sabihin, ubos na. Ang excitement. Ang natira, ilan? Magkano? Zero. Wala nang excitement na natira sa'yo. Ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy, hindi. Isa pa, tuloy, hindi. Tuloy. Sabi ni iba, ano kung masagot-sagot? Kasi, parang nabubulo lang hindi lang ko. Pinangyari na sa akin. Kaya minsan, ang iba, lumalabas na hindi na nagpapaalam. Oo, nakatayo, lumalabas na hindi na nagpapaalam. Tumatawag na doon. Bakit ginawa niyo sa amin? Kaya na pa kayo pilos-pilos sa amin. Grabe problema, no? Kaya yung sinasabi ko, ma'am, parang biro lamang. Pero, totoo. Lahat ng sinasabi ko dito, more or realities. Totoong nangyayari sa mga buhay ng OFWs dito sa Pilipinas. Ingat. Kung nangyari sa'yo, may solusyon pa yung sa hindi ko sign ng kontrata. No? Pero sa iba, mukhang delikado na yan. Sabi niyo, mukhang delikado talaga tayo mo. Kung hindi ka kapag-sign, pinag-kidos ka, malamang papa-advance kidos ka, no? Kasi malayo pang pinagalingan nila. Ngayon ang pabalik-balikin ng agency para gumasos na gumasos. Kaya in-advance kidos na kayo. After of kidos, pwede na palisin na. Mr. Sam, paano yan? Kasi may problema na kami. Anong batas ang nalabag doon? Okay po, sir. Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakapatay na kulong nakapiyansa sa batas na yan, no bail. Hindi madali yun pinasukan mong problema. Kaya dapat pag mag-abroad ka, alamin mo ang pinasukan mo. Alamin mo ang pagiging buhay OFW. Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW o dating sa labas ng bansa. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. May natutunan? Yes. I-inform ang inyong agency kung may nangyari sa inyo sa labas. I-inform ang agency. Regarding sa, kasi iba dyan, ginagamit ang pangalan ng agency para kumita lang, para naman mapaniwalaan sila, makapagbayad din agad yung mga tao sa kanila. Pero after noon, magtataka ka, wala na. Katulad niyan, sabi sa akin, sir, wala na, blinak na kami lahat. 250,000 bawat isa. Nag-resign sa trabaho. Last week, 96,000, medyo maliit ang bawat isa mga teachers ko. No? Nag-resign sa trabaho para na mag-abroad. No? 96,000. Ang trabaho, teacher, pagdating mo mag-apply sa farm, magtrabaho, mga fruit pickers. Ingat. Ingat po I-inform mo ni agency. Bakit? Pag hindi mo na-inform, at nahuli na yan. Damay pati yung kausap mo sa loob ng agency. Kawawa naman yung agency. Bakit? Anong kaso? Maging kaso? Accessories of the crime. Ingat, no? Sir, bakit mo alam? Yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit magtaka kayo, habang ako'y nagtutok, ang bilis ng mata ko. Magtataka parang hindi isa-isa niya. No? Yung mga mata ng mga nakaupo dito. Kasi gusto ko lang malaman, habang ako'y nagsasalita, pag pumutla na yung labi mo, ibig sabihin, may ginagawa kang masama. Ganun po talaga sa trabaho namin. Yan. Pagdating sa masama may problema na, dapat may inform agad yung agency. I-inform. Mga pagbabago. Anong pagbabago, Mr. Sam?
Yung inaasahan mo dito yun, pinirmahan mo na itong sahod, pagkatapos pagdating pala doon, hindi nasusunod. No? Guys, ang problema walang pinipili. Mapa first timer, ex-abroad, mapa skilled, mapa household worker. Talagang nagka-problema. Kaya dapat magiging handa ka. Okay? Yan lahat. Dapat pag may problema, i-inform ang iyong agency. Agad, agency mo ang i-inform mo. Hindi kahit sino-sinong sikat dyan. Bakit? Baka huling araw, malaman mo na, itinurok ka na rin dito sa number na ibibigay ko sa inyo. No? Kasi, pilit yung